Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng The Annunciation of the Lord at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." "Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, dahil walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, iniwan na siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot, Maria, dahil walang imposible sa Diyos. Kung tayo po ay takot, apektado po ang ating buong pagkatao. Maaring hindi tayo makakatulog ng mahimbing, nawawalan tayo ng ganang kumain, at apektado din ang ating ugnayan sa ating kapwa. At marami tayong kinakatakutan sa buhay. Marami sa atin ang takot sa sakit na dulot ng COVID-19 pandemic. Ngunit, mas marami pa rin sa atin ang mas natatakot sa ating mga bayarin, sa kuryente, sa tubig, at sa mga pangangailangan ng pamilya sa araw-araw. Kaya kahit ipagbawal ang paglabas sa ating mga tahanan upang mapangalagaan ang ating mga sarili at maiwasan ang ating pagkakasakit, marami sa atin ang kailangan pa ring lumabas dahil sa ating mga pangangailangan. At minsan, we are anxious about so many things. Napuno tayo at para na tayong nalulunod sa ating mga worries sa buhay. Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado at nahihirapan tayong intindihin kung ano ang dahilan sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit kung buksan natin ang ating buhay kay Jesus at hayaan natin ang ating Panginoon ang humawak sa manibela ng ating buhay, maging maliwanag ang ating daan, maging panatag ang ating kalooban, at maging payapa ang ating paglalakbay sa buhay. At maaari nating ma-enjoy ang ating buhay sa kasalukuyan. Lagi po nating tandaan na kung ang isang bagay o ang ating hinihiling ay para sa atin, ito ay para sa atin. Ito ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon kahit anuman ang ating sitwasyon o kalagayan, dahil wala pong imposible sa Diyos. Ngunit kung ito ay hindi para sa atin, magtiwala tayo sa Diyos, ang masigit na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa atin at naghahanda ng mas magandang opsyon para sa atin. Dahil sa Diyos, lahat ay posible. Kaya ang tugon ng mahal na ina kay Arkanghel Gabriel sa mabuting balita, "Ako ay alipin ng Panginoon. Matupad nawa sa akin ang iyong sinasabi." Na tinugon ni Maria ang Arkanghel Gabriel ng kanyang faith, o let it be done, kahit hindi pa po niya alam kung ano at kung papaano ito mangyayari. Ganon pa man, ibinigay ni Maria ang kanyang yes, ang kanyang oo sa Diyos bilang modelo ng lahat ng alagad ni Kristo at ng ganap na halimbawa ng kabanalan. Nagtiwala si Maria sa Diyos at ipinakita niya sa mundo na ang pagsampalataya sa Diyos ay makapagbago sa kwento ng kasaysayan. Kung ibibigay din natin ang ating oo, ang ating yes sa Diyos, sa malaki o maliit mang pagbabago sa ating buhay, sa maikling panahon ng ating pagdadasal o sa pagbibigay ng oras sa paglilingkod sa kapwa,
tutulungan din tayo ng Diyos. Tanggapin natin ang pagiging instrumento ng Diyos. Handa tayong mamatay ang ating pagkamakasarili at ang ating mga worries sa buhay at maging mabuting apostol ni Kristo sa ating community. Tulad ni Maria, pinili din tayo ng Diyos na mamuhay sa pananampalataya. Mahirap tanggapin at paniwalaan ang pakiusap na magtiwala sa mga plano o mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin alam kung papaano. Ngunit sa araw na ito, tayo po'y pinaalalahanan na nasa atin din ang mga salita ng Diyos. Huwag kang matakot dahil walang imposible sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.